Pangalawang mga Kronika, Kapitulo 29. Si Haring Ezekias ng Juda. Si Ezekias ay 25 taong gulang nang maging hari at 29 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Abijah na anak ni Zacarias. Katulad ng kanyang ninunong si David, gumawa siya ng kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh. Ipinalinis ang templo. Sa unang buwan ng unang taon ng paghahari ni Ezekias, pinabuksan niya ang mga pintuan ng templo at ipinaayos ito. Tinipon niya ang mga pari at mga Levita sa bulwagan sa gawing silangan ng templo. Sinabi niya, "Makinig kayo mga Levita. Italaga ninyo ngayon ang inyong sarili at ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Alisin ninyo ang mga karumal-dumal na bagay sa dakong banal. Nagkasala ang ating mga magulang, hindi sila naging tapat kay Yahweh na ating Diyos. Kanilang tinalikuran siya at ang kanyang templo. Isinara nila ang mga pintuan sa portiko. Hindi nila sinindihan ang mga ilawan at hindi na nagsunog ng insenso. Hindi na rin sila nagdala ng handog na susunugin sa dakong banal ng Diyos ng Israel. Kaya nagalit si Yahweh sa Juda at sa Jerusalem at ginawa niyang kahiya-hiya at kakilakilabot ang kanilang sinapit gaya ng inyong nakikita. Kaya naman napatay sa digmaan ang ating mga magulang at nabihag ng mga kaaway ang ating mga anak at mga asawa. Napagpasyahan kong manumpa tayo kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, upang mapawi ang galit niya sa atin. Mga anak, huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Kayo ang pinili ni Yahweh na mag-alay ng handog at magsunog ng insenso at manguna sa pagsamba sa Kanya." Inihanda ng mga Levita ang kanilang sarili sa angkan ni Kohat, si Mahat na anak ni Amasai at si Joel na anak ni Azarias sa angkan ni Merari, si Kish na anak ni Abdi at si Azarias na anak ni Jehaliel. Sa angkan ni Gershon, si Joa na anak ni Zima at si Eden na anak naman ni Joa. Sa angkan naman ni Elizaphan, si Simri na anak ni Jeiel, sa anak ni Asaph, sina Zacarias at Mattanias, sa angkan ni Heman, sina Jehiel at Simei, sa angkan ni Jedutun, sina Semaias at Uziel. Tinipon ng mga ito ang kanilang mga kapwa Levita at nilinis ang kanilang sarili ayon sa kautusan. Gaya ng utos sa kanila ng hari, pumasok sila at nilinis ang templo ayon sa kautusan ni Yahweh. Pumasok naman sa loob ng templo ang mga pari at inilabas ang mga maruruming bagay sa bulwagan ng templo ni Yahweh. Kinuha naman ito ng mga Levita at dinala sa libis ng Kidron. Sinimulan nila ang gawain ng paglilinis noong unang araw ng unang buwan at 8 araw nang umabot sila sa portiko. 8 araw pa nilang nilinis ang templo ni Yahweh at natapos nila ito sa 16 na araw ng buwan ding iyon. Muling itinalaga ang templo. Pagkatapos pumunta ng ang mga Levita kay Haring Ezekias at sinabi dito, "Nalinis na po namin ang templo ni Yahweh, ang altar na pinagsusunugan ng mga handog at ang lahat ng kagamitan doon, pati ang hapag ng mga tinapay na handog at ang mga kagamitan doon. Ang mga kasangkapan namang inalis ni Haring Ahaz nang tumalikod siya sa Diyos ay ibinalik namin at muling inilaan para sa Diyos. Nakalagay na po ang lahat ng ito sa harap ng altar ni Yahweh." Maagang bumangon si Haring Ezekias at tinipon niya ang mga pinuno ng lungsod. Magkakasama silang pumunta sa templo ni Yahweh. May dala silang 7 toro, 7 lalaking tupa, 7 kordero at 7 lalaking kambing na handog pang
kasalanan para sa kaharian sa templo at sa Juda. Inuutos ng hari sa mga paring mula sa angkan ni Aaron na ihandog ang mga ito sa altar ni Yahweh. Kaya't pinatay ng mga pari ang mga toro at ang dugo nito ay iwinisik nila sa altar. Gayon din ang ginawa sa mga lalaking tupa at kordero. Ngunit ang mga lalaking kambing na handog pangkasalanan ay dinala sa harapan ng hari at ng kapulungan. Ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa mga hayop na ito. Pagkatapos, pinatay ng mga pari ang mga kambing at ang dugo ng mga ito'y dinala nila sa altar at inihandog bilang pambayad sa kasalanan ng buong Israel. Sapagkat iniutos ng hari na ialay para sa buong Israel ang handog na susunugin at ang handog pangkasalanan. Naglagay din siya ng manunugtog sa templo ni Yahweh, mga Levitang tutugtog ng mga pompyang, lira at alpa. Ito ang utos ni David, ni Gad na propeta ng hari at ni propeta Nathan ayon sa utos ni Yahweh na ibinigay sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Nakatayo doon ang mga Levita na may hawak ng mga palugtog na ginamit ni David at ang mga pari naman ang may hawak ng mga trompeta. Inuutos ni Ezekias na ialay sa altar ang handog na susunugin. Kasabay ng paghahandog, inawit ang papuri kay Yahweh sa halip ng sasaliw ng trompeta at mga instrumento ni David. Ang buong kapulungan ay sumamba, umawit ang mga awit at hinipan ng mga trompeta hanggang sa matapos ang pagsusunog ng mga handog. Pagkatapos, ang hari naman at ang kanyang mga kasama ang nagpatira pa at sumamba sa Diyos. Inuutos ni Haring Ezekias at ng mga pinunong kasama niya sa mga Levita na awitin para kay Yahweh ang mga awit at papuring likha ni Haring David at ng propeta niyang si Asaph. Buong galak silang umawit ng papuri, nagpatira pa at sumamba sa Diyos. Sinabi ni Ezekias sa mga tao, "Nalinis na ninyo ngayon ang inyong mga sarili para kay Yahweh. Lumapit na kayo at dalhin sa templo ang inyong mga handog ng pasasalamat kay Yahweh." Nagdala nga ang buong kapulungan ng mga handog ng pasasalamat at ang iba naman kusang loob na nagdala ng mga handog na susunugin. Ang mga handog na susunugin para kay Yahweh ay umabot sa 70 toro, 100 lalaking tupa at 200 kordero. Ang inialay ng mga handog ay umabot sa 600 toro at 3,000 tupa. Ngunit ilan lamang ang mga pari at hindi nila kayang gawin lahat ang pag-aalay sa mga handog na susunugin, kaya tinulungan sila ng mga Levita. Dahil dito nagkaroon ng pagkakataong makapaglinis ng sarili ang ibang pari, sapagkat naging mas masigasig sa paglilinis ng sarili ang mga Levita kaysa mga pari. Bukod sa mga handog na susunugin, marami rin ang taba ng mga handog na pagkaing butil at inumin. Sa ganitong paraan, naibalik ang dating pagsamba sa templo ni Yahweh. Tuwang-tuwa si Haring Ezekias at ang buong bayan sa ginawa ng Diyos para sa kanila sapagkat hindi nila akalaing ito'y matatapos agad.